Ito ang latest update sa nawawalang beauty queen at teacher na si Catherine Camilo na mahigit isang buwan nang nawawala. Hawak na ngayon ng CIDG-4A ang opisyal na resulta ng DNA test ng magulang ni Catherine Camilo at biological evidences na natagpuan sa abandonadong pulang SUV. Kwinestyon naman ang pamilyang Camilo ng paggamit ng cellphone ni Police Major Alan De Castro habang ito'y naka-restricted custody. Narito ang buong detalye. Ngunit bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang i-like, share, subscribe, and click the notification bell for more updates and for more upcoming videos. Maraming salamat! Dumating na sa Regional Office ng Criminal Investigation and Detection Group 4A ang opisyal na dokumento ng DNA result na isinasagawa ng Forensic Group sa Kamkrame. 99% na tumugma ang DNA profile ng mga magulang ni Camilo sa mga nakitang biological evidences mula sa natagpuang pulang SUV. May nakitang buhok doon sa dishwashing sponge, no? Naikumpara ito sa specimen na binigay ng Camilo parents, nagmatch with 99% parentage. Ibig sabihin, ang buhok na ito ay offspring na mag-asawang Rosario and Relmer Camilo. I-evaluate namin pareho kung pwede na ba itong the same case or bagong kaso. So, it's up to them kasi sila naman evaluator. On the other hand, patuloy pa rin ang examination ng ibang specimen ng ating forensic group and hoping kami na meron pang other positive ingredients, no, na to strengthen the case. Ngayong araw, dinala ng CIDG-4A sa Batangas Prosecutor's Office ang mga dokumento na siyang magpapatibay umano sa kaso laban sa mga sospek sa pagkawala ni Catherine Camilo. Umaasa ang pamilyang Camilo na sa unti-unting pag-usad ng investigasyon ay makikita na rin nila ang nawawalang si Catherine. Samantala matapos ang isinasagawang paghaharap kahapon ng pamilyang Camilo at si Police Major Alan De Castro sa isinasagawang pre-hearing conference, may isang kahina-hinalang bagay daw ang napansin ni Rose Camilo, ang nanay ni Catherine Camilo. Napansin ko habang nakaupo, nakaganyan siya, nakaupo, may tinitingnan siya doon sa baba niya, doon sa may lap niya. Tapos noong makatapos na ang hearing, nakita ko nagsilid siya ng cellphone sa bulsa. Tinanong ko kila sir, pwede pa talagang gumamit ng cellphone ang kagaya niya? Ang sinagot lang allowed pa daw na makagamit siya ng cellphone. Pag sinabing may cellphone ka, may maraming makukontak ka. May matatawagan siya, may pwede siyang kausapin. Siyempre nadodoon yung takot namin bilang pamilya dahil sinasabing yan nga yung suspect. Para sa pamilyang Camilo, hindi na raw dapat na nakakagamit ng telepono o anumang komunikasyon sa labas si Major Alan De Castro habang nasa restricted custody. Nangangamba sila ngayon para sa kanilang kaligtasan dahil daw sa mga posibleng mangyari o epekto sa paggamit ni Major Alan De Castro ng telepono kahit ito'y nasa restricted custody. Pagtitiyak naman ng pulisya, natututukan nila ang seguridad at kaligtasan ng pamilyang Camilo at pag-uusapan kung posibleng ipagbawal na ang paggamit ng telepono ni Major Alan De Castro habang ito'y nasa restricted custody. Ikaw, anong masasabi mo sa video ito? Mag-iwan ng komento sa baba.